Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo. Guys, let's go! Usapan natin ngayon, ito po, no, kapapasok-pasok lang ng balita. Isang minuto pa lang po ang nakakalipas. Nadakip na po ang dating Congressman Arnulfo Teves. Inaresto na ang dating kongresista na si Arnulfo Teves Jr. sa Timor-Leste. Ito po ay kinumpirma ni Pamplona Negros Oriental Mayor Janice Digamo sa News 5. Nag-text lang ang DOJ na yes, it is confirmed. I'm very happy doon sa develop na yan ayon sa alkalde. Maliban po dyan, wala na pong ibang balita tungkol po dyan. No? Sa Timor-Leste, ito po, yan po, pumapasok na po ngayon lahat ng mga dyaryo. SMNI breaking, PCIC arrest former Negros Oriental Representative Arnulfo Teves at Dili, Timor-Leste. The said operation was carried out on the red notice issued by Interpol. So Interpol po pala. Ito po yung ang pangalan po ng Interpol na nakahuli sa kanya, Policia Clientifica ed Investigação Criminal. Pucha, ang hirap po, mga ano yata yan. Kung hindi Pranses, Portugis. No? So Interpol po ang nakahuli kay Arnulfo Teves. Yan lang po muna. Wala pa po tayong ibang development. Yan lang po ang development tungkol dyan. Mamaya siguro, bago tayo magtapos, marami nang papasok na balita. So mainit-init pa pong balita. Nahuli na po sa Dili, East Timor. East Timor Leyte. East Timor po. Yan po sa bansang East Timor. Yan po yung huling sinabi na kinaroroonan ito ni Arnulfo Teves. Dahil nga po hindi na siya nakalis dyan dahil yung kanya pong pasaporte ay pinawalang bisa na ng ating pamahalaan. Okay, yan lang po yung breaking news. So punta na po tayo sa ating regular na programming. Ito po. Ito sana lang yung balita natin eh. Inano lang natin yan. Dahil breaking news. Meron na tayong mga breaking. Meron na tayong mga breaking news. Okay. Ito po, si Sara Duterte nagsabi na po sa interview niya na baka may kasalanan. Ito po meron pong pinahayag kasi tinanong po siya kung hindi ako nagkakamali sa isang pagtitipon dito sa may Cambodia yata o Laos. Kung saan naroon si BP Sara. Tinanong po siya ng mga reporter, ano masasabi sa nag-viral. So nakarating na po sa kanya yung ulat at napanood niya at yung paliwanag ng teacher. No? Alam niyo po, natutuwa po ako kay BP Sara kasi hindi po siya apektado ng mga, alam niyo yun, yung viral, yung may mga politiko po tayo. Bibigyan ko kayo na halimbawa, yung mga senador. Mahilig po yan yung magpadala sa viral. Naalala niyo yung ano noon, yung brownout sa NAIA. Di ba lahat sila nagsabi heads must roll. Ganun po yung mga initial reaction ng mga taong mahilig magpasikat. Dito po makikita nyo po yung mga Duterte, iba po sila, no? Very calm, hindi po sila nagpapadala sa kasi kung tutuusin, nagpadala lang sila sa emosyon at sa makagustuhan ng nakakarami. Kaya talaga to si BP Sara bagay na bagay talaga maging pangulo ng Pilipinas. Kasi naroon siya yung pagiging just niya, no? Kung tutusin, pwede niyang ayunan yung mga nagwawala na umaatake dito sa teacher. Pero first and foremost, umiral yung kanyang pagiging makatao, no? Ang lawak. Ito po, ang lawak ng kanyang pag-unawa sa teacher, naintindihan niya na naggalit kaya nasabi yung mga bagay na yun, no? Ito po yung sinisiraan nila na nananapak ng sheriff, na butangera, na talagang away-away, no? Yan po si BP Sara. Hindi niyo naintindihan yung pagiging makatao. Pag ganito po ang
Yan po yung yung parang mahirap unawain sa mga Duterte. Hindi po sila hindi po sila yung isang face lang. Kumbaga ang tawag po diyan multifaceted, no? Yung punong-puno sila ng emosyon. Pag galit, pag sa mga kriminal, iba yung treatment nila, no? Sa kriminal, terorista, grabe po sila magalit. Mag-ama. Yan mag-ama. Pero yung sa mga pangkaraniwang tao, na alam mo na hindi naman niya laging ginagawa. O palagi na nating kahit masungit talaga yung teacher. Pero alam niya na yun ay no? Hindi po yun, alam nila yung kasalanan na mabigat at yung kasalanan na out of emotion, no? Ang tawag po diyan yung pagiging makatao. Kaya po nilang yung galit na galit sila sa mga terorista, galit na galit sila sa mga magnanakaw sa gobyerno, galit na galit sila sa mga drug lords. Pero mapagkandili sila sa mga pangkaraniwang tao. Alam din nila na hindi lahat yung mga pangkaraniwang tao yun nga katulad ng lahat ng tao, marunong magalit, marunong maging masaya, etc. Pasado rin kay VP Sara Duterte yung paliwanag ng teacher. Kasi tinanong din siya bakit po yung yung TikTok, bakit niya po ni-live? Hindi niya raw alam, hindi raw alam ng teacher na naka-live siya. Kasi syempre alam niyo naman, mahirap yun. Parang yun ang hindi ko mapaniwalaan, VP. Medyo pagalitan mo rin yung principal. Kailangan hindi na maulit. Kasi masama ang dating naman kung pinaniwalaan natin sa lahat. Hindi naman ako maniniwala kahit ako matanda na Hindi naman ako mapapaniwala ng teacher na hindi mo alam na naka-live ka sa TikTok. Utak, kotongan. Sa akin, tama po yun, no? Tama po yun na alam niyo yun yung pagiging makatao. Kailangan po yan. Yung nakikinig. Kaya po sila, di ba? Pag may napatay na sundalo, naroon kagad. Nakikiramay, yung pakikiisa sa tao. Ramdam nila kahit matagal na silang politiko. Alam mo yun? Nararamdaman pa rin po nila yung pakiramdam ng mga pangkaraniwang tao. Correct. Very broad-minded. Kasi kung yung mga senador yan, nako, alam nyo na. Tanggalan na lisensya. Nakita ko yan si Tulfo. Hindi pa senador yan. Yan po ang kauna-unahan kong topic sa politika. Yung nakita kong pinatatanggalan niya ng lisensya yung isang teacher. Sabi ko, puta nang gugulo yung mga bata. Dinisiplina ng teacher, patatanggalan mo. Sino ka? Batas ba yan? Di ganyan ang batas. Kaya very appreciated, no? Kasi asawa ko teacher. Asawa ko po teacher, mahal na pangalawang pangulo. Nangyayari po talaga sa teacher, napaka-normal po, no? Napaka-normal po na maghalit po yung mga teacher. Ang sabi ko nga, ang puna ko lang sa teacher yung naka-live siya sa TikTok. Pero tignan niyo po, kahit na anong masakit sinabi niya, hindi siya nagmura. 'Di ba? Kahit na anong masakit na sinabi niya in general, hindi niya tinuko yung isang tao para mapahiya. Alam niyo, normal yun eh. May alam nga akong teacher na pogi eh. Nung teacher pa siya Tapos naging principal yung poging teacher niya. Puta, sa galit, pinagbubunto na ng pansin, wasak-wasak yung lamesa eh. Lamesa po yung hinahagis eh. Kasi ayaw niyang manakit ng estudyante. Pero nagagalit ka talaga kahit na anong bait mo. Yan. Tayo nga eh. Meron akong kakilalang principal. Pag may mga magulang na umangal na napakasungit ng teacher, sigaw ng sigaw. Isa lang ang tanong ng principal na pogi din na yun. May poging principal akong kilala eh. Alam niyo, tinatanong niya lang sa magulang, ikaw ba hindi ka napalo ng teacher mo noong araw? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.